inangkin ng kasakiman ng bubong na nagbigay sa kanila ng silungan. Habang nanginginig sa gutom ang matanda, nagpapakasasa ang madrasta sa perang hindi kanya. Palamunin ka lang dito. Bulyaw ng babaeng halang ang bituka. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran ng isang hamak na nurse. Gamit ang katotohanan, babawin ni Winona ang ninakaw nilang dignidad. Sapat na kaya ang isang lihim para pabagsakin ang mga dyablo sa loob ng tahanan? Kung hindi dahil sa awa ko, matagal ka nang nabubulok sa amoy ng sarili mong ihi. Pasalamat ka at may nagtitiyaga pa sa isang walang kwentang tulad mo. Umalingaw-ngaw ang matinis at malupit na boses ni Lilia sa loob ng masikip na hapagkainan. Kasabay ng kanyang panunumbat ay ang tunog ng pagkaliskis ng mga bagong lutong perang papel na padala ng kanyang anak-anakan na si Mateo mula sa Maynila. Pila-pilang libo-libong piso ang masayang binibilang ng kanyang mga daliring may makakapal at pulang cutics. 50,000 lahat. Ngunit ni isang kusing mula sa yamang iyon ay walang mapupunta sa tunay na nagmamay-ari nito. Sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa kinang ng pera, nakayuko ang isang dalagang may suot na kupas na unipormeng puti. Hawak ni Winona ang isang may lamat na mangkok na naglalaman ng malabnaw na lugaw. Maingat niyang hinihipan ang bawat kutsara upang palamigin ito bago dahan-dahang itapat sa nanginginig na mga labi ni Don Claro. Ang matandang lalaki na minsan ay naging isang tanyag na karpintero at nagtayo ng mismong bahay na kanilang sinisilungan, ay ngayoy nakapikit habang nahihirapang lumunok. Bawat pag-ubo nito ay tila pumupunit sa sarili nitong nanghihinang baga. Pinagmasdan ni Winona ang magaspang na mukha ng matanda at naramdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang dibdib. Habang ang asawa nitong si Lilia ay nagpapakasasa sa kayamanan, ang pinapakain sa matanda ay lugaw na tinimplahan lamang ng tuyo at kaunting asin. Humigpit ang hawak ni Winona sa kutsara hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko sa daliri. Tila may nakabarang tinik sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok-lunok. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipamukha sa babaeng nasa harapan nila ang kawalang hiyaan nito. Subalit isang tahimik na paglunok lamang ng sariling galit ang kanyang nagawa. Kailangan niya ang trabahong ito. Nakasalalay sa kakarampot niyang sweldo ang pambili ng gamot ng kanyang sariling inang nakaratay sa ospital. Tumayo si Lilia. Isinilid ang makapal na pera sa kanyang mamahaling bag at naglakad palapit sa estante kung saan nakapatong ang mga gamot ni Don Claro. Walang atubiling dinampot ng babae ang 2 bote ng mamahaling bitamina para sa puso na ipinadala pa ni Mateo mula sa ibang bansa. Aanhin pa nang mamatay na ang ganitong kamahal na gamot? Sayang lang ang padala ni Mateo. Ibebenta ko na lang ito kay Maring Tess mamaya sa bilyaran. Walang gatol na sambit ni Lilia bago inihagis ang mga bote sa loob ng kanyang bag. Nang tumalikod ang senyora upang magayos ng sarili sa salamin, mabilis na dinukot ni Winona ang isang punit-punit na maliit na kwaderno mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusulat ang petsa, ang halaga ng perang dumating, ang mga gamot na ninakaw, at ang eksaktong mga salitang dumurog sa pagkatao ng matanda. Ito na ang 30 pahina ng kanyang mga lihim na talaan. Naramdaman na lamang ni Winona ang isang mainit at magaspang na kamay na pumatong sa kanyang braso. Paglingon niya, nakadilat na si Don Claro. Ang mga kamay nitong puno ng kalyo mula sa dekada ng pagkakarpintero ay mahinang pinipisil ang kanyang braso. Umiling ang matanda ng marahan, isang tahimik na pakiusap na huwag na siyang kumibo upang hindi madamay sa puot ng kanyang asawa. Isang patak ng luha ang lumandas sa mga malalalim na kulubot sa pisngi ni Don Claro. Hindi na napigilan ni Winona ang sarili. Kinuha niya ang kanyang sariling panyong may burda, ang panyong bigay pa ng kanyang ina, at buong pagmamahal na pinunasan ang luha ng matanda na tila ba pinupunasan niya ang kalungkutan ng sariling ama. Sa kalagitnaan ng nakakabinging katahimikan ng pagdurusa,
Nahagip ng paningin ni Winona ang isang anino sa labas ng bintana. Naroon si Toby, ang batugan at sugarol na anak ni Lilia sa unang asawa. Nakatago ito sa dilim, nag-aabot ng isang nakatuping pulang papel sa kanyang ina mula sa siwang ng bintana. May bakas ng matinding takot sa mga mata ng binata. Bago pa man maproseso ni Winona kung ano ang papel na yon, bumukas ang pangunahing pinto nang may napakalakas na kalabog na yumanig sa mga dingding ng bahay. Pumasok si Toby na hapong-hapo, gulo-gulo ang buhok at nanginginig ang buong katawan. Agad siyang lumapit sa hapagkainan at ibinagsak ang isang kapirasong papel. May mga patak ng sariwang dugo na nakadikit sa gilid ng dokumento. Ma, kailangan ko ng 50,000 ngayon din. Kung hindi, puputulin daw nila ang mga daliri ko. Nanginginig na sigaw ni Toby, halos lumuhod sa harapan ng kanyang ina. Hinahabol na nila ako, nawala ang kulay sa mukha ni Lilia. Ang 50,000 hawak niya ay nakalaan na para sa kanyang mga personal na utang sa alahas at sugal. Tumingin siya sa papel na may dugo. Pagkatapos, ay dahan-dahang lumingon sa dulo ng pasilyo. Tila may isang malamig na hangin ang umihip sa buong kabahayan nang tumapat ang mga mata ni Lilia sa nakakandadong pintuan ng kwarto ni Don Claro, ang silid kung saan itinatago ng matanda ang titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Winona habang nakatingin sa malademonyong nangisi na unti-unting nabubuo sa mga labi ng madrasta. Hanggang kailan mananaig ang mga dyablo sa loob ng sarili nilang tahanan? At hanggang kailan niya kayang magbingi-bingihan bago tuluyang mawasak ang puso ng matandang itinuring na niyang sariling ama? Walang awa at walang pag-aalinlangan. Iyan ang nakita ni Winona nang buong limot na kinuha ni Lilia ang natitirang pera sa sobrang nakalaan sana para sa pambili ng maintenance na gamot ni Don Claro. Kinailangan itong idagdag ni Lilia upang mapunan ang hinihinging halaga ng mga sindikatong nagbabanta sa buhay ng kanyang anak na si Toby. Nang tangkain ni Winona na magmakaawa para kahit man lang isang banig ng gamot sa puso ay maiwan, isang nakakapasong irap lamang ang isinukli ng madrasta bago ito tuluyang nagkulong sa kanyang silid upang matulog. Pagsapit ng madaling araw, tila sumabay ang kalangitan sa pagluha ng tahanan nang magsimulang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Sa gitna ng lamig at dilim, nagising si Winona sa hirap na paghinga ni Don Claro. Namimilipit ang matanda sa kanyang higaan, sapo-sapo ang dibdib, at namumutla ang mga labing naghahanap ng hangin. Agad na tumakbo si Winona palabas ng kwarto at buong lakas na pinalo ang matigas na kahoy ng pintuan ni Lilia. Umiiyak siyang nagmakaawa. Sumisigaw upang gisingin ang babae. Ngunit tanging ang malamig na katahimikan at nakakandadong siradura ang sumalubong sa kanyang pag-asa. Bumalik si Winona sa tabi ng matanda. Tiningnan niya ang nanginginig na katawan nito, ang mga matang nagmamakaawang mabuhay pa. Wala na siyang ibang pagpipilian. Nanginginig niyang hinaplos ang manipis na gintong singsing sa kanyang daliri. Ang kaisa-isang alahas at pamana ng kanyang sariling inang kasalukuyang nakikipaglaban din sa sakits sa isang pampublikong ospital. Ito ang kanyang huling yaman, ang tanging alaala ng kanilang kahapon. Ngunit habang nakatingin sa naghihingalong si Don Claro, nanaig ang dalisay na kabutihan sa puso ng isang hamak na nurse. Walang payong at tanging isang manipis na jacket lamang ang suot. Sinuong ni Winona ang walang awang paghampas ng ulan at hangin. Tumakbo siya sa madilim na kalsada hanggang sa marating niya ang bukas pangsanglaan at tindahan ni Aling Cora. Halos mabasa ng kanyang mga luha at ulan ang salamin ng estante nang ilapag niya ang gintong singsing. Maingat na inabot ni Aling Cora ang ilang libong piso, ngunit bago pa man makatalikod si Winona, pinigilan siya ng matandang tindera. Naglabas ito ng isang maliit na mangkok ng umuusok na sopas at idiniin ito sa malamig na mga palad ng dalaga. Tiningnan ni Aling Cora si Winona
nang may labis na awa at kalungkutan. Anak, hindi mo sila kadugo. Bakit mo binubuwis pati ang sarili mong alaala at kaligayahan para sa kanila? Malumanay na tanong ng matanda. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Winona habang humihigop ng mainit na sabaw na bahagyang nagpabawas sa panginginig ng kanyang kalamnan. Dahil kung tatalikuran ko po siya, wala na po siyang ibang kakampi sa mundong ito. Bitbit ang biniling gamot, nakabalik si Winona sa bahay ng walang malay ang mga nakatira sa itaas. Agad niyang pinainom si Don Claro. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa mukha ng matanda at naging panatag ang paghinga nito. Umupo si Winona sa sahig sa tabi ng kama, basang-basa, giniginaw, at tila pinagsakluban ng langit at lupa. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang daliring dating kinalalagyan ng singsing ng kanyang ina ay ngayoy blangko, malamig, at walang laman. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Kinabukasan, habang tahimik na inililigpit ni Winona ang mga basang-basahan sa sala, umilaw ang screen ng cellphone ni Liceo ni Lilian na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadyang nahagip ng mga mata ng dalaga ang isang mensaheng kababasa lamang. May plano na ako sa lupa. Bago pa man niya mapag-isipan kung ano ang kahulugan ng mensaheng iyon, biglang bumukas ang pangunahing pinto ng bahay. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng formal na damit na halatang galing pa sa isang mahabang biyahe, ang tumambad sa pintuan. Ang matalim nitong mga mata ay naglalakbay sa kabuuan ng sala bago tuluyang huminto sa nakakaawang anyo ni Winona. Nakatayo ang dalaga, gulo-gulo ang buhok, maputla at suot pa rin ang damit na natuyo na lamang sa kanyang katawan mula sa ulan kagabi. Ang lalaki ay walang iba, kundi si Mateo. Umuwi siya ng Pilipinas nang mas maaga kaysa sa inaasahan ng lahat. At ang tanging pumutol sa mabigat na katahimikan ay ang mabagal na paghila niya sa kanyang malaking maleta. Lumilikha ng isang mabigat na tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa ibabaw ng lumang sahig na gawa sa kahoy. Bago pa man makapagsalita si Winona, mabilis na bumukas ang pintuan ng master's bedroom. Lumabas si Lilia na tila isang batikang aktres sa entablado. Nang makita niya si Mateo, agad siyang tumakbo palapit, yumakap ng mahigpit sa binata, at nagsimulang humagulgol ng malakas. "Mateo anak, salamat sa Diyos at umuwi ka na." Umiiyak na sambit ni Lilia habang nakasubsob sa balikat ng lalaki. "Kagabi pa ako walang tulog. Ang hirap-hirap alagaan ng papa mo. Nagkakasakit na rin ako sa sobrang pag-aalala at puyat dahil nagiging malilimutin at mahirap na siyang intindihin." Tiningnan ni Mateo ang kanyang ama na nakaupo sa silya. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Maputla, nakalubog ang mga mata at halos walang lakas na iangat ang kanyang ulo. Isang matinding alon ng pagsisisi ang humampas sa dibdib ni Mateo. Pakiramdam niya ay isa siyang walaang kwentang anak dahil naisip niyang hindi kayang pigilan ng mga padala niyang pera ang paghina ng katawan ng kanyang ama. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng katandaan. Niyakap niya pabalik si Lilia at pinasalamatan ito sa inaakala niyang sakripisyo ng kanyang madrasta. Nang marinig ni Winona ang kasinungalingan, hindi niya mapigilan ang humakbang palapit. Nais niyang sabihin ang katotohanan tungkol sa muntikang pagkawala ng buhay ng matanda kagabi at ang pagkakakandado ng pinto ni Lilia. "Sir Mateo, hindi po yan totoo. Kagabi po kasi inatake ang papa ninyo." Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na humarap si Lilia at pinutol ang kanyang pananalita gamit ang isang matulis na paratang. "Oo nga, inatake ang papa mo tapos itong nurse na binabayaran natin. Wala dito. Tingnan mo nga ang itsura niyan, Mateo. Saan ka galing kagabi, Winona? Naglakwatsa ka habang umuulan. Nakipagkita ka sa lalaki habang nag-aagaw buhay ang inaalagaan mo.
Buti na lang talaga at andito ako para isalba ang buhay ng asawa ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Winona. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at kawalang katarungan ng mga salitang ibinato sa kanya. Ang mga damit niyang basang-basa na saksi sa pagtakbo niya sa gitna ng bagyo upang isangla ang singsing ng kanyang ina ay ginamit ngayon bilang patunay ng kanyang sinasabing kapabayaan. Tiningnan niya si Mateo, umaasang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit iba ang nabasa niya sa mukha ng binata. Malamig na tiningnan ni Mateo si Winona mula ulo hanggang paa. Para sa isang taong sanay sa mga ulat at luhika ng negosyo, ang panlabas na anyo ni Winona sa mga sandaling iyon ay nagpapatunay sa kwento ng kanyang madrasta. Dumukot si Mateo ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa kanyang pitaka. Walang emosyon niya itong inabot sa dalaga. Binabayaran kita para mag-alaga, Winona. Hindi para iwan ang pamilya ko sa oras ng pangangailangan. Malamig na utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, ngunit ang lamig nito ay mas nakakasugat kaysa sa isang sigaw. Tanggapin mo ang tip na ito at pagbutihin mo ang trabaho mo. Huwag mong hayaang ang mamalilya pa ang sumalo sa mga kapabayaan mo. Nanginig ang mga labi ni Winona. Nais niyang ibato pabalik ang pera, ngunit alam niyang pambili ito ng gamot para sa kanyang sariling ina. Nilunok niya ang kanyang dangal at tinanggap ang mga salay-salay na papel. Paglapit niya sa hapagkainan upang ayusin ang mga plato, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang gumapang ang nanginginig at magaspang na kamay ni Don Claro patungo sa kanyang kamay. Mahigpit siyang pinisil ng matanda. Nang magtama ang kanilang paningin, umiling si Don Claro ng marahan. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Isang tahimik na pakiusap na huwag nang lumaban. Natiisin na lamang ang sakit upang hindi siya mawalan ng trabaho at mapahamak. Ito ang ginintuang sandali ng pagdadamayan ng 2 taong nakakulong sa iisang hawla ng kalupitan. Habang nagaganap ang mapait na tagpong iyon, lumabas si Toby mula sa kanyang kwarto upang salubungin ang nakatatandang kapatid. Nagyakap ang dalawa bilang pagbati. Ngunit sa paglayo ni Mateo, nahagip ng kanyang matalas na paningin ang isang kakaibang kinang mula sa bulsa ng pantalon ni Toby. Isa itong patalim, isang balisong na nagmamadaling itinago ng binata sa kailaliman ng kanyang bulsa. Nangunot ang noo ni Mateo at nag-iwan ito ng isang maliit ngunit mabigat na katanungan sa kanyang isipan, bagamat pinili niya munang manahimik. Nang magtungo si Winona sa kusina upang hugasan ang mga pinagkainan at itago ang kanyang mga luha sa pag-agos, naramdaman niya ang isang presensyang lumapit sa kanyang likuran. Dumikit si Lilia sa kanyang tainga. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lasong sumusulasok sa ilong ng dalaga. Isang salita mo lang sa kanya tungkol sa mga nangyayari dito, ipapapulis kita bilang magnanakaw. Bulong ni Lilia. Ang boses nito ay parang ahas na nanunuklaw sa dilim. Kilalang kilala ko kung saang pampublikong ospital nakaratay ang nanay mong may sakit. Subukan mo ako, Winona, at sisiguraduhin kong sa kalsada mamamatay ang ina mo. Lumipas ang 2 araw na tila naglalakad si Winona sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang presensya ni Mateo sa bahay ay hindi nagdala ng kaluwagan, kundi nagpalala sa pagmamalupit ng madrasta. Naging mas maingat si Lilia, ngunit mas palihim ang ginagawang pagpapahirap kay Don Claro. Upang hindi magduda ang anak-anakan, ipinagluluto ni Lilia ang matanda ng masasarap na ulam, ngunit lihim niyang binubuhusan ng napakaraming paminta at asin ang pagkain nito upang hindi ito makain ng asawa. Si Winona ang palaging sumasalo ng mga lihim na pagmamalupit na ito. Ibinabahagi niya ang sarili niyang baon para lamang may malaman ang tiyan ng matanda. Isang hapon, nakatanggap si Lilia ng mensahe mula sa grupo ng mga nagpapautang. Mariin nilang ipinaalala ang araw ng paniningil. Namuo ang pawis sa noo ng babae, kailangan niya ng paraan
upang mapabilis ang pagpapapirma sa titulo ng lupa nang walang nakakaalam, lalo na si Mateo. At ang unang hadlang na kailangan niyang alisin ay si Winona, ang matang laging nakabantay sa lahat ng kanyang ginagawa. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung naantig ang puso ninyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng comment para mas marami pa kaming maibahaging kwento sa inyo. Habang abala si Winona sa pagpapaligo kay Don Claro sa banyo, palihim na pumasok si Lilia sa kwarto ng mga kasambahay. Sa kanyang kamay ay isang mamahaling hikaw na may brilyante. Binuksan niya ang luma at kupas na bag ni Winona at doon niya maingat na ibinaon ang hikaw sa pinakailalim, kasama ng mga lumang resibo. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi bago siya lumabas nang walang anumang bakas. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Toby mula sa itaas. Nagsimula na ang palabas. "Ma, wala dito. Halugugin niyo ang buong bahay." Pasigaw na utos ni Toby habang bumababa ng hagdan, kunwari balisang-balisa. Agad namang umarte si Lilia, umiiyak na lumapit kay Mateo na nooy nagbabasa ng mga papeles sa sala. "Mateo, ang kwintas at hikaw na regalo mo sa akin noong Pasko, nawawala. Hindi maaari. Nandoon lang iyon sa loob ng kahon ko kaninang umaga." Napabuntong hininga si Mateo at tiniklop ang kanyang binabasa. Tinawag niya ang lahat ng tao sa loob ng bahay upang pumunta sa sala. Nakatayo si Winona sa isang sulok na kayuko habang inaalalayan si Don Claro sa pag-upo. Walang kamalay-malay ang dalaga sa unos na paparating. Lumapit si Lilia kay Winona at tinuro ang bag ng dalaga na nakasabit sa likod ng pinto. "Sigurado akong walang ibang papasok sa kwarto ko, kundi ang mga naglilinis dito." "Winona, pwedeng patingin ang bag mo?" Bago pa man makasagot si Winona, hinablot na ni Lilia ang lumang bag at ibinuhos ang buong laman nito sa gitna ng makintab na sahig na gawa sa kahoy. Nagkalat ang mga mumurahing gamit ng dalaga, isang lumang suklay, mga barya, at maraming nakatiklop na resibo ng mga gamot na binili niya mula sa botika. At sa gitna ng lahat ng yon, nagningning ang hikaw na may brilyante ni Lilia. Natahimik ang buong sala. Bumilis ang tibok ng puso ni Winona habang tinititigan ng alahas na hindi niya kailanman hinawakan. "Magnanakaw!" sigaw ni Lilia. Umarte itong hinahabol ang hininga at nagtago sa likod ni Mateo. "Sinasabi ko na nga ba, ginamit mo ang awa namin sa'yo. Ninakaw mo ang alahas ko para maipambayad sa ospital ng nanay mong may sakit. Wala kang utang na loob. Pinakain ka na nga namin, tinuklaw mo pa kami." Parang pinupunit ang dibdib ni Winona. Lumuhod siya sa sahig, nanginginig ang mga kamay, habang pilit na pinupulot ang mga resibong nagkalat, na para bang iyon na lamang ang natitira niyang dignidad. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. "Hindi po totoo iyan. Wala po akong kinuha. Maniwala po kayo, Sir Mateo. Baka may naglagay lang po niyan." Ngunit ang mahinang tinig ng kanyang pagtatanggol ay nilunod ng malakas na boses ni Toby. "Sinang maglalagay niyan, ha? Multo? Huli ka na. Nagdadahilan ka pa." Sa gitna ng ulan ng mga mapanghusgang salita, dahan-dahang tumayo si Don Claro mula sa kanyang silya. Nanginginig ang buong katawan ng matanda, ngunit buong tapang siyang humakbang at pumagitna. Ginamit niya ang kanyang mahinang katawan upang ikubli at protektahan si Winona mula sa paningin ng mag-ina. "Hindi magnanakaw ang anak ko. Hindi siya..." Garalgal, ngunit buong pusong pagtatanggol ng matanda. Iyon ang ginintoang sandali kung saan ipinakita ng matanda na mas malalim pa sa kadugo ang pagtingin niya sa dalagang nag-alaga sa kanya. Napatitig si Mateo sa eksena. Ang kanyang ama, na halos hindi na makapagsalita, ay buong lakas na ipinagtatanggol ang isang estranghero. At sa gitna ng mga nagkalat na gamit sa sahig, nahagip ng mga mata ni Mateo
ang isang lukot na resibo. Nang mabasa niya ang tatak nito, kumunot ang kanyang noo. Ang resibo ay mula sa isang mumurahing botika at hindi para sa mga imported na gamot na ipinapadala niya mula sa ibang bansa. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Ngunit ang pagdududang yon ay mabilis na natabunan ng kanyang ego at ng panunulsol ni Lilia. Hindi niya matanggap na ang kanyang pinagkakatiwalaang asawa ng kanyang ama ay magsisinungaling, habang ang isang hamak na kasambahay ay nagdadahilan pa. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig na tila yelo sa kasagsagan ng taglamig. Tiningnan niya si Winona na nakaluhod pa rin, lumuluwa sa likod ng kanyang ama. Itinuro niya ang pinto. Lumayas ka. Bago pa ako makatawag ng pulis, wala kang kwentang tao. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw, ngunit ang paghamak sa bawat salita ay sapat na upang tuluyang basagin ang natitirang piraso ng puso ng dalaga. Tahimik na ibinuhol ni Winona ang kanyang mga lumang damit at ipinasok sa iisang pira-pirasong bag na madalas niyang gamitin simula pa noong unang araw niya sa trabahong ito. Bawat paggalaw ng kanyang kamay ay mabagal, tila hinihila ng bigat ng kawalang katarungan na ipinataw sa kanya. Sa sala, naririnig niya ang huwad na pag-aalong boses ni Lilia na nagpapasalamat kay Mateo sa pagligtas sa kanilang tahanan mula sa isang magnanakaw. Tumayo si Winona sa harap ng kwarto ni Don Claro. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama. Ang mga mata nito ay puno ng luha at panghihinayang. Lumapit ang dalaga at dahan-dahang inilapit ang kanyang noo sa noo ng matanda. Pinagtagpo nila ang kanilang kalungkutan sa isang walang salitang paalam. Naramdaman ni Winona ang mainit at panginginig na palad ng matanda sa kanyang pisngi. Ipinapangako ko po, Bapa. Babalik ako. Gagawa ako ng paraan para mailigtas kayo. Mahinang bulong ni Winona at inayos ang nakatuping kwelyo ng lumang pangginaw ng matanda. Isang pag-aalaga na hindi kailanman nagawa ng asawang nagmamalaki sa kanyang pag-ibig. Ito ang ginintuang sandali kung saan ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit ay nag-iwan ng init sa malamig na silid. Bago tuluyang lisanin ang bahay, inutusan si Winona na linisin ang kwarto ni Mateo bilang huling bahagi ng kanyang trabaho. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Habang pinapagpag ang mga unan at inaayos ang kumot, dumukot si Winona sa loob ng kanyang uniforme. Inilabas niya ang maliit at punit-punit na kwaderno at ang kanyang lumang cellphone na basag na ang screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na inipit ang mga ito sa ilalim ng pinakamakapal na unan ni Mateo. Ito na ang aking pananggalang, ang aking tinig sa isip ng dalaga. Hindi na niya ito nadala dahil kung hanapin man ito ni Lilia, sa una ng kanyang sariling anak-anakan niyon, makikita. Pababa ng hagdan, naramdaman niya ang malamig na tingin ni Mateo mula sa sala. Ang binata ay nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang baso ng alak at pilit na inaalis sa isipan ang larawan ng dalagang umiiyak. Habang naglalakad si Winona, palabas ng malaking pintuang kahoy, hindi man lang niya nilingon ang huling sahod na inilapag ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang katahimikan ay isang matalim na sibat na tumusok sa kaluluwa ng binata. Nang tuluyang makalabas si Winona sa tarangkahan at maglakad sa madilim na kalsada na pinaliligiran ng ulan, naramdaman niya ang matinding pagod ng kanyang katawan. Ngunit bago siya lumiko sa kanto, napansin niya ang isang lalaking may mga tattoo sa braso, nakasandal sa puno ng mangga at matamang nakatingin sa bahay ni Mateo. Ang lalaki ay may hawak na telepono at tila naghihintay ng hudyat. Samantala, sa loob ng bahay agad na binuksan ni Lilia ang isang bote ng murang sampani nang marinig niya ang tunog ng pag-andar ng sasakyan ni Mateo pabalik sa opisina. Nag-appear sila ni Toby sa kusina, sabay humalakhak sa kanilang tagumpay. Nawala rin ang tinik sa lalamunan ko. Pagdiriwang ni Lilia,
habang sumisimsim ng alak. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Mateo. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ay nagpapaalala sa kanya sa basang-basang anyo ni Winona nang unang umaga siyang dumating. Pilit niyang hinahanap sa kanyang isipan ang larawan ng isang sinungaling at magnanakaw, ngunit ang nakikita lamang niya ay ang mga mata ng isang babaeng nasasaktan. Habang nagpapabaling-baling sa kanyang malapad na kama, iniunat ni Mateo ang kanyang braso pataas at naramdaman niya ang isang malamig at matigas na bagay sa ilalim ng kanyang unan. Pilit niyang inabot ito at nakuha ang isang maliit na kwaderno at isang lumang telepono na paminsan-minsan ay umiilaw ang screen dahil sa papalyang baterya. Bumangon siya. Kinabahan ang kanyang dibdib habang nakatingin sa manipis at punit-punit na pabalat ng kwaderno. Sa tulong ng liwanag mula sa bintana, dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila tumagos hanggang sa mga buto ni Mateo nang ibuklat niya ang unang pahina ng punit-punit na kwaderno. Ang sulat kamay ni Winona ay maliit at maayos, ngunit may mga bahaging malabo, tila binura ng mga patak ng luha. 12 ng buwan, dumating ang padala ni Sir Mateo, 50,000. Ngunit kinumpis ka ni Senyora Lilia ang 5,000 pisong nakalaan para sa maintenance ni Papa Claro. Ipinambayad niya sa kanyang utang sa bilyaran. Umiyak si Papa dahil sa kirot sa dibdib, ngunit sinabihan lang siya ng senyora na nag-iinarte lang daw. Natigilan si Mateo. Kumunot ang kanyang noo habang mabilis na binuklat ang mga sumunod na pahina. Bawat petsa, bawat halagang ipinadala niya ay nakasulat doon. At sa tapat nito ay ang eksaktong listahan kung saan napunta ang pera. Pambili ng bagong alahas ni Lilia, pambayad sa utang sa sugal ni Toby, at pambili ng mga mamahaling damit. Wala ni isang kusing ang napunta sa pambili ng masusustansyang pagkain o gamot ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang damputin niya ang lumang telepono. Binuksan niya ang gallery ng mga video. Ang unang video ay malabo at madilim, ngunit ang boses ay napakalinaw. Boses iyon ng kanyang ama, umuubo at nagmamakaawa para sa isang basong tubig. Ang sumagot ay si Toby, na buong lakas na itinulak ang matanda pabalik sa kama. Huwag kang maingay, matanda. Ang ingay-ingay mo. Pinakain ka na nga ng tutong na may toyo. Naghahanap ka pa ng tubig. Kung hindi lang dahil sa padala ng anak mong nagpapakasarap sa Maynila, matagal ka na naming pinalayas dito. Sa sumunod na video, nakita niya si Lilia na nakatayo sa harap ng matanda. Buong lutong na minumura ito. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Claro. Ako ang nagtitiyaga sa baho mo habang ang anak mong si Mateo ay abala sa pagpapayaman. Kaya karapatan kong gastusin ang pera niya. Bayad niya ito sa akin bilang asawa mo. Pakiramdam ni Mateo ay may isang malaking tipak ng bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pilit siyang humugot ng hininga, ngunit tila nauubusan siya ng hangin. Hanggang sa makita niya ang pinakahuling video. Nakafocus ito kay Winona. Umiiyak ang dalaga sa gitna ng malakas na ulan. Hawak nito ang kamay ng kanyang ama na halos hindi na humihinga. Bapa, huwag po kayong bibitaw. Isasangla ko po ang singsing ni nanay para may pambili tayo ng gamot. Hindi ko po hahayaang mamatay kayo rito. At ang huling eksena ay ang pagtatakbo ng dalaga palabas ng bahay, basang-basa, upang isalba ang buhay ng kanyang ama gamit ang sarili nitong pamana. Bumagsak sa sahig ang telepono. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang hagulgol na nagbabantang kumawala sa kanyang lalamunan. Isa siyang tanga, isa siyang bulag na nagpalinlang sa matatamis na salita at huwad na ng ngiti. Pinaniwalaan niya ang babaeng unti-unting pumapatay sa kanyang ama at walang awang ipinagtabuyan ang kaisa-isang taong naging tunay na pamilya nito. Gumapang si Mateo sa sahig, umiiyak na parang isang musmos na bata. Isang patak ng kanyang luha ang eksaktong bumagsak
Sa huling linya ng kwaderno ni Winona, paano ko kaya ililigtas si Bapa kung ako mismo ay walang kalaban-laban? Ang sakit ng katotohanan ay tila sampal na gumising sa kanyang matagal na pagkahimbing. Kinaumagahan, lumabas si Mateo mula sa kanyang kwarto na may maaliwalas na mukha na para bang walang nangyari. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya ni Lilia ng matamis na ngiti at isang platong naglalaman ng bagong lutong itlog. Mateo, anak, kain na. Masarap ang tulog mo ano? Wala na kasing magnanakaw na umaaligid sa bahay natin. Malambing na wika ng madrasta. Kinailangan ni Mateo ng buong lakas upang hindi ibalibag ang plato sa mukha ng babae. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa negosyo upang panatilihing kalmado ang kanyang ekspresyon. Pilit siyang ngumiti at tinanggap ang plato. Salamat, Ma. Mabuti na nga lang at tinanggal mo ang babaeng yon. Nang tumalikod si Lilia upang magtimpla ng kape, nagbago ang anyo ng mga mata ni Mateo. Ang pagiging mabait at inosenteng anak ay naglaho. Pinalitan ito ng malamig at mapanganib na titig ng isang lobong handang lapain ang kanyang mga biktima. Wala na ang lalaking nagpadala lang ng pera. Mula ngayon, siya ang magiging hukom at tagapagpatupad ng sarili niyang hustisya. Habang palabas siya ng bahay papunta sa kanyang sasakyan, tumunog ang telepono niya. May isang hindi nakarehistrong numero sa screen. Nang sagutin niya ito, naririnig niya ang nagmamakaawang boses ng isang nurse mula sa isang pampublikong ospital. Sir Mateo, pasensya na po. Hinanap ko si Winona, pero wala na sila rito. Pinalayas po silang mag-ina kaninang madaling araw dahil wala na po silang pambayad sa kwarto. Tuluyang nandilim ang paningin ni Mateo habang nakatingin sa malayo. Ang pasilyo ng ospital na pumasok sa kanyang imahinasyon ay kasing hungkag ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Parang baliw na nagmamaneho si Mateo sa ilalim ng papatinding buhos ng ulan. Bawat kanto, bawat makipot na eskinita ng squatters area sa gilid ng Maynila ay kanyang sinuong. Wala siyang pakialam kung mabasag ang salamin ng kanyang mamahaling sasakyan o kung maputikan ang kanyang formal na kasuotan. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang larawan ng dalagang pinalayas niya sa sarili niyang pamamahay. Isang babaeng nawalan ng trabaho, nawalan ng dangal, at ngayoy nawalan pa ng silungan para sa may sakit nitong ina. Pagkatapos ng 3 oras na pag-ikot at pagtatanong sa mga tindera at tambay sa gilid ng kalsada, narating ni Mateo ang isang tagpi-tagping barong-barong na gawa sa lumang yero at kinakalawang na plywood. Mula sa siwang ng pintuan, nakita niya si Winona. Nakaupo ang dalaga sa isang maliit na bangkito na kayuko at buong lakas na kinukuskos ang mga maruruming damit ng ibang tao sa loob ng isang malaking planggana. Ang mga kamay nito, na dating maingat na nagpapakain sa kanyang ama, ay ngayoy mapula at sugatan mula sa matapang na sabon at walang tigil na paglalaba. Sa isang sulok, nakaratay ang ina ni Winona sa isang lumang banig, balot ng manipis na kumot. Tuluyang bumigay ang pinto nang itulak ito ni Mateo. Napatigil si Winona sa kanyang ginagawa. Umangat ang kanyang paningin. Nang makita niya ang lalaking nagtaboy sa kanya na parang isang basahan, walang bakas ng gulat o galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at blangkong pagtingin ang isinukli niya rito. Ibinalik ni Winona ang kanyang paningin sa planggana at ipinagpatuloy ang pagpiga sa mga basang damit. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Mateo. Hindi gumamit ng salita si Mateo upang magpaliwanag. Wala na siyang mukhang maihaharap upang ipagtanggol ang sarili. Mabagal siyang lumapit. Hindi niya inalintana ang maruming tubig na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Lumuhod siya. Ang tuhod ng isang bilyonaryong kailanman hindi yumuko sa sinuman ay bumaon sa maputik na sahig ng barong-barong na yon. Patawarin mo ang isang tangang tulad ko, basag na sambit ni Mateo.
Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi mula sa lamig, kundi mula sa bigat ng pagsisisi na matagal na niyang dinadala. Hindi sumagot si Winona. Pilit niyang iniangat ang isang napakabigat na kumot na basang-basa. Ngunit nang hina ang kanyang mga braso at muli itong bumagsak sa tubig. Bago pa man niya ito muling mahawakan, isinawsaw ni Mateo ang kanyang mga kamay sa bula at maruming tubig. Walang pag-aalinlangan, binuhat ng lalaki ang mabigat na tela at buong lakas na piniga ito para sa dalaga. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit ni Mateo ang kanyang mga kamay, hindi para pumirma ng tseke, kundi para gumaan ang pasanin ng ibang tao. Nang makita ni Winona ang ginagawa ng lalaki, ang dumi sa damit nito, ang panginginig ng mga kamay nito, tuluyang gumuho ang pader ng kanyang pagpipigil. Bumagsak ang kanyang mga luha na tila nakikipagsabayan sa ulan sa labas. Pinalo niya ng kanyang maliliit na kamao ang matigas na dibdib ni Mateo. Mahihinang palo lamang yon, ngunit bawat isa ay may kasamang hikbi ng lahat ng pait, pagod at kahihiyang tiniis niya. Bakit ngayon ka lang naniniwala? Bakit naniwala ka agad sa kanila? Wala akong ninakaw. Ginawa ko ang lahat para kay Bapa. Humahagulgol na sumbat ni Winona. Hinayaan lamang ni Mateo na saktan siya ng dalaga. Nararapat lamang ito sa kanya. Nang mapagod si Winona, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Sa ginintuang sandaling iyon, dahan-dahang iniangat ni Mateo ang kanyang malaking palad. May pag-aalinlangan at matinding pag-iingat, inilapat niya ito sa basang buhok ni Winona. Hinaplos niya ang ulo ng dalaga nang may sukdulang paggalang, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito, hindi gamit ang pera, kundi ang mainit na dulo ng kanyang hinlalaki. Sa pagitan ng ulan at putik, namuo ang isang malalim at tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Makalipas ang ilang oras, matapos mailipat ang ina ni Winona sa isang malinis at pribadong kwarto sa ospital na mismong si Mateo ang nag-ayos at nagbayad, nag-usap silang dalawa sa gilid ng pasilyo. Tiningnan ni Mateo ng diretso ang mga mata ni Winona. Ang lambot at awa sa kanyang paningin ay napalitan ng isang apoy ng determinasyon. Kailangan ko ang tulong mo, Winona. Ibabagsak natin sila mula sa loob. Pabulong ngunit matibay na pahayag ni Mateo. Kukunin natin ang lahat ng ninakaw nila sa aking ama at sisiguraduhin kong babayaran nila ito ng doble. Sa kabilang banda, malayo sa ospital, nakaupo si Lilia sa kanyang malambot na sofa habang kausap ang isang tao sa telepono. Gawin mo ng perpekto ang selyo at pirma ng huwes attorney. Bukas na bukas din, isasalin na natin ang pangalan ng titulo habang wala ang asawa ko sa wisyo. Nagagalak na utos ni Lilia habang nagkikiskis ng mga kamay sa sobrang kasakiman. Ang pagbabalik ni Mateo sa kanilang tahanan kinabukasan ay sinamahan ng isang napakahusay na pagganap. Binuksan niya ang pinto, bit-bit ang ilang mamahaling paper bag na naglalaman ng mga bagong damit at sapatos para kay Lilia. Kumikislap ang mga mata ng madrasta nang salubungin niya ang anak-anakan, lalo na nang makita niya ang isang bagong credit card na may mataas na limit na inilapag ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Ma, para sa'yo iyan. Naisip ko na masyado na kitang napapagod sa pag-aalaga kay Papa. Kaya mula ngayon, gusto kong mag-enjoy ka. Ako na rin ang bahala sa lahat ng bills dito sa bahay. Nakangiting wika ni Mateo, habang pinipigilan ang sarili na mandiri sa pekeng yakap at pasasalamat ng babae. Napakabilis kumagat ni Lilia sa pain. Ang labis na pagtitiwala sa sarili at kasakiman ang nagbulag sa kanya sa papalapit na panganib. Dahil sa pag-aakalang nasa kanya na ang buong kontrol at tiwala ni Mateo, nagsimulang maging pabaya si Lilia. Nang hapong yun, habang nasa opisina kunwari si Mateo, inimbitahan agad ni Lilia ang kanyang mga amiga sa bahay. Naglaro sila ng mahjong sa mismong sala. Ang ingay ng pag-uusap at halakhakan nila ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan
habang si Don Claro ay pinilit nilang paupuin sa isang sulok, binigyan ng pamaypay at inutusang paypayan ang mga naglalarong matatanda upang hindi sila pawisan. Ang matanda ay tila naging isang alipin sa sarili nitong pamamahay. Sa pagpatak ng gabi, umalis ang mga bisita at tahimik nang natutulog ang mag-ina. Nakaparada ang itim na sasakyan ni Mateo sa isang madilim na kanto. 2 kalye ang layo mula sa kanilang bahay. Nakasandal siya sa upuan ng driver, hawak ang telepono malapit sa kanyang tainga. Sa kabilang linya ay ang boses na naging sandigan niya sa gitna ng kanyang galit. Si Winona. Nasa ibaba na ako, Winona. Nakapatay ang lahat ng ilaw. Saan niya tinatago ang mga resibo at ang kopya ng titulo ng lupa? Mahinang tanong ni Mateo. Nasa isang tahimik at ligtas na apartment si Winona. Hawak din ang telepono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang bawat sulok ng bahay na 3 taon niyang naging bilangguan at paaralan. Sa altar, Sir Mateo, sa ilalim ng imahe ng Santo Niño, may isang maliit na kahoy na parang patungan lang. Mahihila yon palabas tulad ng isang lihim na drawer. Doon niya itinatago ang lahat. Naramdaman ni Mateo ang matinding paghanga sa dalaga. Ang mga bagay na hindi nakikita ng marami ay hindi nakatakas sa matalas na pandaman ni Winona. Tahimik na binuksan ni Mateo ang pinto ng kanyang kotse at naglakad pabalik sa kanilang bahay. Gumamit siya ng sarili niyang susi at pumasok ng walang ingay. Sa tulong ng liwanag mula sa buwan, narating niya ang altar at kinapa ang ilalim ng imahe ng Santo Niño. Totoo nga, may isang maliit na espasyo roon. Nang hilahin niya ito, bumungad sa kanya ang isang makapal na folder na naglalaman ng pekeng titulo at mga dokumentong handa na para pirmahan. Bumalik siya sa sasakyan at muling kinausap si Winona. Ang tensyon ng pagnanakaw ng impormasyon ay napalitan ng isang malalim na ginhawa nang marinig niya muli ang boses ng dalaga. Nag-usap sila hindi bilang isang amo at nurse, kundi bilang 2 taong nagbubuklod laban sa iisang kaaway. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bahagyang tumahimik sa kabilang linya. Nabasag ang katahimikan nang magtanong si Mateo nang may matinding lambing sa kanyang boses. Kumain ka na ba, Winona? Natigilan ang dalaga. Isang napakasimpleng tanong, ngunit para sa isang taong laging nagpapakain at nag-aalaga sa iba. Ang tanungin, kung siya naman ba ay may laman, na ang tiyan ay nagdulot ng kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang ginintuang sandali, kung saan ang lamig ng gabi ay napalitan ng isang mainit at nakakakilig na pakiramdam. Oo po, kumain na po ako. Nauutal, ngunit nakangiting sagot ni Winona. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang naudlot. Kinabukasan, naiwan ni Mateo ang pinto ng altar na bahagyang nakaawang matapos niyang ibalik ang folder. Madaling araw pa lamang nang bumaba si Lilia upang uminom ng tubig. Nahagip ng kanyang mga mata ang bukas na lihim na drawer sa ilalim ng Santo Niño. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis niyang siniyasat ang laman nito. Kumpleto ang mga papeles, ngunit iba ang pagkakaayos ng mga ito kaysa sa iniwan niya. May nakialam sa kanyang sikreto. Bago pa man maproseso ni Lilia kung sino ang maaaring makapasok sa bahay bukod sa kanila, narinig niya ang malakas at mabibigat na yabag ng mga sapatos mula sa labas. Isang malakas na paghampas sa kanilang pangunahing pinto ang yumanig sa buong sala, na sinundan ng mga galit na sigaw ng mga lalaking naghahanap ng dugo. Mabilis ang naging pag-iisip ni Mateo nang makita niya ang nanlilisik na mga mata ni Lilia sa harap ng bukas na altar. Alam niyang isang pagkakamali lamang ay mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya naman, bago pa man makapagsalita ang madrasta, pumasok si Mateo sa sala na tila ba hirap na hirap sa paglakad. Amoy na amoy sa kanyang kasuotan ang hinalong alak at pabango na sadyang ibinuhos niya sa kanyang sarili. Kunwari ay natumba siya sa gilid ng sofa, dahilan upang makuha ang atensyon ni Lilia at mabilis nitong isara ang lihim na drawer. Ma, bakit ang aga mo yata?
Nakapikit at garalgal na tanong ni Mateo habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Nawala ang suspetsa ni Lilia nang makita ang kalagayan ng anak-anakan. Akala niya ay simpleng kalasingan lamang ang dahilan kung bakit nagkagulo ang mga gamit sa sala kagabi. Nagising lang ako, Mateo. Magpahinga ka na. Mukhang naparami ang inom mo sa pakikipag-usap sa mga kliyente mo. Sagot ni Lilia habang inaalala ang sariling interes sa pera ng binata. Kinaumagahan, matapos magpanggap na umalis papunta sa opisina, tumambay si Mateo sa di kalayuan kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, isang luma at madilim na van ang huminto sa harap ng kanilang tarangkahan. 3 lalaking may malalaking katawan at may mga bakas ng peklat sa muka ang bumaba. Hindi sila kumatok. Sa halip ay buong lakas nilang itinulak ang gate hanggang sa mapatid ang kadena nito. Ang malakas na tunog ng bakal na tumama sa semento ay naging hudyat ng simula ng kaguluhan. Pumasok ang mga lalaki sa loob ng bahay at nagsimulang manira ng mga kagamitan. Ibinagsak nila ang mga plorera at itinumba ang mga silya habang isinisigaw ang pangalan ni Toby. Lumabas si Lilia mula sa kusina, maputla at nanginginig ang buong katawan. Kasunod niya si Toby na tila isang basang sisiw na nagtatago sa likuran ng kanyang ina. Nasaan ang 2 milyong piso, Toby? Sabi mo ay babayaran mo kami ngayong umaga. Sigaw ng pinuno ng mga lalaki habang iwinawasiwas ang isang mahabang kahoy. Wala pa po. Bigyan niyo pa po kami ng 3 araw. Pagsusumamo ni Toby, halos lumuhod na siya sa gitna ng sala habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Ang tapang na ipinapakita niya kay Don Claro ay naglaho ng parang bula sa harap ng tunay na panganib. Sa gitna ng tensyon, pilit na lumabas si Don Claro mula sa kanyang kwarto upang tingnan ang nangyayari. Nang makita siya ng isa sa mga lalaki, agad itong lumapit at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang matanda dahil sa pagiging hadlang nito sa daan. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng lalaki sa mukha ng matanda, isang matigas na bato ang tumama sa ulo ng lalaki. Mula sa kalsada, nakatayo si Aling Cora. Hawak niya ang isang dakok ng bato at ang kanyang mukha ay puno ng tapang na hindi matatawaran. "Huwag niyo siyang sasaktan, mga hayop kayo!" Sigaw ng matandang tindera na naging dahilan upang mabaling ang atensyon ng mga goons sa kanya at makaiwas sa panganib si Don Claro. Ito ang ginintuang sandali kung saan ang malasakit ng isang kapitbahay ay naging tanging proteksyon ng matandang walang kalaban-laban. Dahil sa takot na mauwi sa patayan ng lahat, biglang sumigaw si Lilia. "Tumigil kayo! May pambayad kami. May lupa ang asawa ko. Ibibigay namin ang titulo sa inyo basta wag niyo lang sasaktan ng anak ko." Isang malupit at makasalanang pangako ang binitawan ni Lilia. Handa niyang isakripisyo ang buong buhay at pinaghirapan ni Don Claro para lamang iligtas ang kanyang sugarol na anak. Ngumisi ang mga lalaki at binigyan sila ng huling pagkakataon hanggang kinabukasan upang ihanda ang mga papeles. Nang makaalis ang mga goons, mabilis na pumasok si Toby sa silid ng matanda. Bitbit niya ang isang bote ng pulang tinta at ang dokumentong kinuha ni Lilia sa altar. Nilock niya ang pinto mula sa loob. Ang tunog ng pagpihitit ng susi ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng bahay. Lumapit si Toby kay Don Claro na may nanlilisik na mga mata. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang lumang gusali sa bayan, nakaupo si Attorney Rafael, ang matalik na kaibigan ni Mateo. Kaharap niya ang pinuno ng mga lalaking sumalakay sa bahay ni na Don Claro. May iniabot na sobre ang abogado sa lalaki at isang makahulugang tingin ang kanilang pinagpalitan na tila may mas malalim pang plano sa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Hinigpitan ni Toby ang hawak sa kamay ni Don Claro. "Pumirma ka na, matanda, kung gusto mo pang makakita ng bukas." Sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Don Claro. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at gulugulong paghinga ni Toby na nakatayo sa kanyang harapan.
Hawak ang isang bote ng pulang tinta na tila sariwang dugo sa paningin ng matanda. Mariing nakasara ang pinto at ang liwanag mula sa bintana ay nag-iiwan ng mahahabang anino na tila mga kamay na gustong sumakmal sa kanyang leeg. Pumirma ka na, matanda. O gusto mong makitang mamatay ang kaisa-isang anak ng asawa mo? Bulyaw ni Toby habang idinidiin ang kanyang tuhod sa gilid ng kama ni Don Claro. Hindi makapagsalita ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa sakit na makitang ang bahay na itinayo niya gamit ang sariling pawis at kalyo ay ngayoy pinag-aagawan ng mga buwaya. Sa labas ng pinto, narinig niya ang malamig na boses ni Lilia na tila isang bulong ng demonyo sa gitna ng katahimikan. Sige na, Claro. Para naman ito sa bata. Isang tatak lang ng daliri mo, tapos na ang lahat ng gulo. Huwag ka nang magmatigas dahil wala ka namang magagawa. Udyok ni Lilia, ginagamit ang bawat hibla ng utang na loob na palagi niyang ipinapaalala sa matanda. Gamit ang kanyang natitirang lakas, pilit na iniwas ni Don Claro ang kanyang kanang kamay. Sa gitna ng pagpupumiglas, natabig niya ang bote ng tinta. Ang malapot at pulang likido ay kumalat sa maputing kumot, lumilikha ng isang malaking mantsa na tila isang bukas na sugat sa gitna ng kama. Ang amoy ng tinta ay humalo sa amoy ng lumang kahoy at gamot, nagpabigat sa hanging hinihinga ng matanda. Hindi napansin ng mag-ina na sa labas ng balkonahe, sa likod ng makapal na kurtina, ay may isang pares ng mga matang nagmamasid. Naroon si Mateo, nakakubli sa dilim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa lumabas ang totoong dugo, panlaban sa matinding pagnanais na sipain ang pinto at patayin ang 2 taong nagpapahirap sa kanyang ama. Ngunit naalaala niya ang huling bilin ni Attorney Rafael. Kailangang makumpleto ang krimen. Kailangang makuha ang bawat ebidensya ng sapilitang pagkuha ng ari-arian upang walang butas ang kasong isasampa niya. Muling sinunggaban ni Toby ang kamay ni Don Claro. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas malupit ang pagkakahawak niya. Binaluktot niya ang mga daliri ng matanda. Binaliwala ang mahinang ungol ng sakit na kumawala sa tuyong lalamunan nito. Idinikit ni Toby ang hinlalaki ng matanda sa tumapon na tinta sa kumot bago ito mariing ibinaon sa puting papel ng dokumento. Isang pulang marka ang naiwan sa papel. Ang tatak ng daliri ni Don Claro ay tila isang sumpa na naglilipat ng kanyang huling dignidad sa mga kamay ng mga magnanakaw. Pagkatapos nito, tila nawalan ng buto ang katawan ng matanda at bumagsak siya sa kanyang unan habang ang isang malaking patak ng luha ay gumulong mula sa kanyang mata at pumatak ng direkta sa pulang marka sa papel. Ito ang ginintuang sandali kung saan ang bawat patak ng luha at tinta ay nagsilbing saksi sa sukdulang pagtataksil sa loob ng tahanan. Ngumisi si Toby habang iwinawas-iwas ang papel upang matuyo ang tinta. Ayan, napakadali lang naman pala eh. Ngayon, ligtas na ako. Mabilis na kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Winona. Tapos na ang lahat. Nakuha na nila ang gusto nila. Oras na para ilatag ang ating bitag. Paglabas ni Toby mula sa silid, agad siyang sinalubong ni Lilia ng isang yakap na puno ng kasakiman. Hindi na nila hinintay ang gabi. Agad na kinuha ni Lilia ang kanyang telepono at tinawagan ang mga nagpapautang. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Nasa akin na ang papel. May tatak na ng daliri ng matanda. Magkita tayo bukas ng hapon sa opisina ng notaryo. Ihanda nyo na ang pera dahil tapos na ang usapan, deklara ni Lilia habang naglalakad palayo. Hindi man lang nililingon ng kanyang asawang iniwan nilang tila isang basahan sa loob ng madilim na silid. Kinaumagahan, binalot ni Mateo ang kanyang sarili ng isang maskarang gawa sa panlilinlang. Pumasok siya sa sala, na tila ba may matinding iniisip. Kunwari ay nalaman na niya ang tungkol sa paglusob ng mga nagpapautang kahapon. Sa harap ng hapagkainan,
Hinarap niya si Lilia na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. Ma, narinig ko ang nangyari kahapon. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin na baon pala sa utang si Toby? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong kunwaring pag-aalala at pagkadismaya. Mabilis na gumana ang utak ni Lilia. Ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na sandata, ang pagpapaawa at ang paggamit ng salitang pamilya. Anak, ayaw lang namin na dagdagan ang iniisip mo sa trabaho. Alam mo namang mahal na mahal ko ang kapatid mo at kahit masakit sa loob ko, kailangang gawa ng paraan ang pagkakamali niya. Ang pamilya ay nagtutulungan, hindi ba? Tumango si Mateo ng marahan, tila ba nadala sa mga salita ng madrasta. Mabuti na lang at may lupa si Papa. Kung yan lang ang tanging paraan para maligtas si Toby, wala na tayong magagawa. Pero ma, kailangan kong umalis buong araw para sa isang mahalagang meeting sa probinsya. Kayo na muna ang bahala rito kay Papa. Nang makaalis si Mateo, tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ang mag-ina. Akala nila ay tuluyan na nilang napaikot ang binata. Habang abala sila sa paghahanda para sa kanilang huling hakbang, si Mateo naman ay dumiretso sa isang tahimik at malinis na kondominium sa sentro ng lungsod. Doon, naratnan niya si Winona na abalang nag-aayos ng mga gamot ng kanyang ina sa isang maaliwalas na silid. Ang apartment na yon ay malayo sa ingay at dumi ng barong-barong na pinanggalingan nila. Nang makita ni Winona ang pagdating ni Mateo, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Hindi na kailangan ng mga salita upang maunawaan ang bigat na dala ng bawat isa. Maghapon silang magkasama, kasama si Attorney Rafael. Si Winona, na dating hamak na tagapag-alaga lamang, ay naging katuwang sa paghimay ng bawat ebidensya. Tinulungan niya ang abogado na tukuyin ang mga bahagi ng video kung saan malinaw na makikita ang pagmamalupit ni Toby. Sa gitna ng seryosong pagtatrabaho, dahan-dahang nabubuo ang isang ugnayang higit pa sa pagiging magkasama sa isang plano. Nang sumapit ang dapit hapon, naupo si Mateo sa sofa, pagod na pagod ang kanyang isip at katawan mula sa pagpapanggap at pagtitimpi. Lumapit si Winona at tahimik na tumabi sa kanya. Nararamdaman ni Mateo ang init ng presensya ng dalaga, isang pakiramdam ng kaligtasan na hindi niya nahanap sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang isinandal ni Mateo ang kanyang ulo sa balikat ni Winona. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito ang ginintuang sandali kung saan ang katahimikan ay naging mas makahulugan kaysa sa anumang pangako. Ramdam ni Winona ang bigat ng pasan ni Mateo. Kaya naman itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likod ng binata. Isang banayad at nakakalunas na paghaplos na tila ba sinasabing hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa pagitan ng kanilang malapit na pagtabi, ang bango ng sabon ni Winona at ang init ng balat ni Mateo ay nagtagpo, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pag-asa at pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng unos. Salamat, Winona. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nabulag ng sarili kong pamilya. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Isang matamis at payapang ngiti ang isinukli ng dalaga. Lahat tayo ay may karapatang malaman ang katotohanan, Sir Mateo. At lahat tayo ay may karapatang maging masaya. Nang maghiwalay sila para sa gabi, ang lahat ng kailangan ay nakahanda na. Si Attorney Rafael ay may huling sorpresa para sa kinabukasan. Isang taong magpapanggap na kinatawan ng mga bibili ng lupa upang masiguro na ang transaksyon ay magaganap sa ilalim ng kanilang mga mata. Kinabukasan, bitbit ang isang makapal na folder. Pumasok si Toby sa isang luma at madilim na opisina ng notaryo sa dulo ng bayan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng pasilyo ay lumilikha ng isang nakakakabang tunog sa ibabaw ng lumang semento. Pagpasok niya sa loob ng opisina, tumambad sa kanya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at isang opisyal na may seryosong muka. Narito na po ang mga papeles.
Masiglang pahayag ni Toby habang inilalapag ang dokumentong may pulang marka ng dugo at tinta ni Don Claro. Nanginginig ang mga daliri ni Lilia habang hinihipo ang makakapal na bungkos ng asul na 1,000 piso na nakapatong sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy. Ang bawat tumpok ng pera ay tila isang kumpol ng mga bituin sa kanyang paningin, nagniningning sa gitna ng madilim at maalikabok na opisina. Sa kanyang tabi, hindi mapakali si Toby. Pabalik-balik ang tingin sa pera at sa pintuan. Tila isang magnanakaw na naghihintay ng pagkakataong makatakas. Ang lalaking nagpapakilalang kinatawan ng mga bibili ay may seryosong muka at suot na salamin. Ito ay isa sa mga tauhan ni Attorney Rafael, ngunit sa paningin ng mag-ina, siya ang susi sa kanilang kaligtasan mula sa utang. Inilabas ng lalaki ang isang ballpen at itinuro ang linyang dapat pirmahan ni Lilia bilang saksi. Bago tayo magpatuloy, Senyora Lilia, panimula ng lalaki, ang boses nito ay malamig at walang anumang emosyon. Gusto ko lang pong kumpirmahin sa harap ng ating notaryo publiko. Ito po bang dokumentong ito na may tatak ng daliri ni Don Claro Vergara ay ginawa ng may buong pahintulot at voluntaryong desisyon ng matanda? Wala po bang naganap na pamimilit o pananakit? Isang mapang uyam ng ngiti ang namutawi sa mga labi ni Lilia. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin ng diretso sa lalaki. Taglay ang isang uri ng kayabangang tanging ang mga taong bulag sa kasakiman ang mayroon. Siyempre naman, attorney, mahal na mahal ako ng asawa ko. Alam niyang ito ang makakabuti sa pamilya namin, kaya siya na mismo ang nagpumilit na ibigay ang lupang yan. Walang gatol na pagsisinungaling ni Lilia. Matanda na siya. Hindi na niya kailangan ng malawak na lupain. Mas kailangan namin ng pera para sa kinabukasan. Hindi nila alam na sa loob ng isang maliit na butas sa itaas ng estante ng mga libro, may isang maliit na lens ng kamera ang nakatutok sa bawat galaw nila. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lilia, bawat mapanlinlang ng ngiti, at ang mismong paghawak ni Toby sa mga papeles ay nare-record ng malinaw. Sa isang kabilang silid, nakaupo si Mateo sa harap ng isang monitor kasama si Attorney Rafael. Nakakuyom ang mga palad ni Mateo at ang kanyang mga panga ay nagngangalit habang pinapanood ang sukdulang kawalang hiyaan ng kanyang madrasta. Nang matapos ang pirmahan at maibigay ang huling dokumento, mabilis na binuhat ni Toby ang 2 malaking bali na puno ng pera. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Bago tuluyang lumabas ng silid, lumingon si Lilia sa lalaki at humalakhak ng mahina. Isang tunog na tila kalansing ng mga baryang nahuhulog sa semento. Alam niyo, attorney, salamat na rin sa matandang yon. Akala ko ay mamamatay na siyang pabigat lang sa buhay ko. Mabuti naman at bago siya malagutan ng hininga, ay may pakinabang din pala siyang nagawa. Wika ni Lilia bago tinalikuran ang lahat. Ito ang ginintuang sandali ng kanyang kadiliman, ang sandaling mas pinahalagahan niya ang mga papel na pera kaysa sa buhay ng taong nangakong magmamahal sa kanya hanggang sa huling hininga. Ngunit habang papunta sila sa pintuan, mabilis na humarang ang 2 lalaking nakatayo sa labas. Sabay na bumukas ang mga bintana at pintuan ng may malakas na tunog ng paghampas ng mga bakal. Sa isang iglap, ang buong silid ay napuno ng mga anino ng mga kalalakihang nakasuot ng asul na uniforme. Nanlaki ang mga mata ni Toby at nabitawan niya ang mga bali. Ang tunog ng pagbagsak ng pera sa sahig ay sinundan ng paglitaw ng mga maliliit na pulang tuldok ng laser mula sa mga baril ng mga pulis na direktang nakatutok sa dibdib ni Toby at sa noo ni Lilia. Walang kikilos, itaas ang inyong mga kamay. Sigaw ng isang opisyal, ang boses ay yumanig sa bawat sulok ng silid. Nanginginig ang buong kalamnan ni Toby habang dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang malakas na tunog ng mga posas na inihahanda ng mga pulis ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na opisina. Sa kanyang tabi, si Lilia ay tila isang estatwang
nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis at sa mga vali ng perang ngayon ay nakakalat sa sahig. Ang yamang akala niya ay magliligtas sa kanila, ngunit siya palang magbabaon sa kanila sa hukay. Mateo! Tawagan niyo si Mateo. Nagkakamali kayo, mga pulis. Asawa ako ng may-ari ng lupang ito. Pagsusumamo ni Lilia, ang kanyang boses ay mataas at puno ng desperasyon. Sa puntong ito, naniniwala pa rin siya na ang kanyang anak-anakan ang kanyang magiging kalasag. Mula sa madilim na pasilyo sa likod ng mga pulis, marahan at mabigat ang naging bawat hakbang ng isang lalaki. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa ibabaw ng lumang semento ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Lilia. Nang tuluyang tumama ang liwanag ng bumbilya sa kanyang mukha, halos malagutan ng hininga si Lilia. Naroon si Mateo. Ngunit wala na sa kanyang mga mata ang inosente at mapagmahal na anak na madaling mauto. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng kidlat at kasing lamig ng bangkay. Kasunod niya si Attorney Rafael at si Winona na nakatayo ng may tuwid na likod at mga matang puno ng katarungan. Mateo, anak, buti naman at andito ka. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Ninanakawan tayo ng mga taong ito. Sigaw ni Lilia habang pilit na gustong lumapit sa binata. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dinukot ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang maliit at punit-punit na kwaderno ni Winona. Ibinato niya ito sa paanan ni Lilia. Kasabay nito, inilabas niya ang lumang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Toby na minumura si Don Claro at ang boses ni Lilia na nagpaplano kung paano uubusin ang pera ni Mateo ay pumuno sa buong silid. Tapos na ang palabas, Lilia, malamig na wika ni Mateo. Bawat salita ay tila isang sampal na gumising sa madrasta mula sa kanyang kahangalan. Binabantayan ko ang bawat galaw niyo. Alam ko kung paano niyo pinahirapan ang aking ama habang nagpapakasasa kayo sa perang pinaghirapan ko. Alam ko kung paano niyo ipinagtabuyan ang tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya. Nanginig ang mga labi ni Lilia. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho ng parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Tumingin siya kay Winona at sa pagkakataong ito, wala na ang takot sa mga mata ng dalaga. Tanging awa para sa isang taong nilamon na ng sariling kasakiman ang nakikita niya. Toby, anak ko! Hagulgol ni Lilia nang makitang pilit na pinadapa ng mga pulis ang kanyang anak upang lagyan ng posas. Ang tunog ng pagbagsak ni Toby sa sahig at ang kanyang mga pagsusumamo ay nagmistulang isang masakit na musika sa pandinig ng lahat. Dalhin na sila sa presinto, utos ng opisyal. Habang hinihila ng mga pulis si Lilia palabas ng silid, nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang pagmamakaawa ay napalitan ng isang nakakapangilabot na galit. Isinumpa niya si Mateo at si Winona. Isinisigaw ang lahat ng masasamang salitang alam niya hanggang sa malunod ang kanyang boses ng malakas na tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis sa labas. Naiwan si Mateo sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang orihinal na titulo ng lupa at ang dokumentong may mantsa ng tinta at dugo ng kanyang ama. Hinaplos niya ang papel nang may matinding pait sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Winona. Ang mga mata nito ay nagpapahiwatig na tapos na ang giyera at oras na para sa kapayapaan. Hindi pa natatapos ang gabi ng pagtutuos. Bagamat pansamantalang nakapiit si Toby, nagawa ni Lilia na makalaya sa loob ng ilang oras matapos magpiyansa gamit ang natitirang alahas na itinago niya sa kanyang katawan. Sa gitna ng dilim at papatapos na ulan, mabilis siyang bumalik sa bahay ni Mateo. Hindi na siya ang marangyang madrasta na nakilala ng lahat. Ang kanyang damit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Pagpasok niya sa sala, naratnan niya sina Mateo at Winona
na inaalalayan si Don Claro. Walang pasintabi, lumuhod si Lilia sa harap ng matanda. Ngunit hindi ito pagluhod ng pagsisisi, kundi isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang pinakamabisang lason. Claro, huwag mong hayaang mangyari ito sa atin. Inalagaan kita. Tinanggap kita noong wala kang kwenta at iniwan ka ng sarili mong anak. Sigaw ni Lilia habang pilit na hinahawakan ang mga paa ng matanda. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga mo sa loob ng 3 taon. Sabihin mo kay Mateo na iurong ang kaso. Sabihin mo sa kanila na mahal mo ako. Hinarangan ni Winona ang matanda. Pilit na inilalayo ang mga kamay ni Lilia. Tama na po, senyora. Huwag niyo na siyang saktan pa. Wala na pong bisa ang mga salita ninyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Si Don Claro, na sa loob ng maraming buwan ay halos hindi makatayo ng walang tulong, ay dahan-dahang nagbitiw sa pagkakahawak ni na Mateo at Winona. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, itinuwid niya ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tumayo siya ng mag-isa. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa babaeng naging anino ng kanyang buhay. Ang pag-ibig at sakripisyo, Lilia. Hindi isinisumbat, garalgal, ngunit matatag na wika ni Don Claro. Ang bawat salita ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi ko utang sa iyo ang buhay ko, dahil ang totoo, pinapatay mo na ako araw-araw sa loob ng bahay na ito. Ang tanging utang ko sa iyo ay ang pagkakataong matuto akong tumayo muli matapos mong tapakan ang aking dangal. Lumapit si Mateo at iniharap kay Lilia ang isang dokumento mula sa korte, isang restraining order. Hindi mo na muling lalapitan ang ama ko. Wala ka ng lugar sa tahanang ito. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ibabalik mo sa pamamagitan ng batas. Kinuha ni Mateo ang 2 plastic na bag na naglalaman ng iilang lumang damit ni Lilia. Ang tanging mga gamit na dinala nito noong una itong pumasok sa kanilang buhay. Inihagis niya ang mga ito sa labas ng tarangkahan. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic sa basang semento ay naging huling tuldok sa kwento ni Lilia sa pamilya Vergara. Umalis ang babae na sumisigaw sa kalsada, mag-isa, talo, at pasan ang bigat ng sarili niyang kasakiman. Nang bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay, lumingon si Don Claro kay Winona. Isang matamis at tapat na ngiti ang namutawi sa mga labi ng matanda. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at hinaplos ito ng may sukdulang pasasalamat. Salamat, anak, mahinang sambit ni Don Claro. Sa salitang iyon, itinuring na niyang tunay na kadugo ang dalagang nagbuwis ng sariling yaman para lamang sa kanyang kaligtasan. Ito ang ginintuang sandali kung saan ang sugat ng kahapon ay nagsimulang maghilom sa ilalim ng init ng tunay na pagmamahal. Habang inihahanda ni Winona ang kanyang sariling gamit upang lisanin ang bahay, dahil sa pag-aakalang tapos na ang kanyang tungkulin, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya si Mateo. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pakiusap at paghanga ang naroon. Tapos na ang trabaho mo bilang nurse, Winona. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta sa gitna ng gabi. Pero maari bang mag-apply ka bilang panghabang buhay na kasama sa aking tabi? Huwag kang aalis. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Napatigil si Winona. Ang kanyang puso ay tila nakikipaghabulan sa bawat hininga niya. Sa gitna ng sala, habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintana, tila nagkaroon ng bagong kulay ang kanyang mundo. Ang paglipas ng ilang buwan ay tila naging isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng pait sa buhay ni na Mateo, Winona at Don Claro. Ibinenta ni Mateo ang kanilang lumang bahay. Ang gusaling naging saksi sa bawat luha at bawat panloloko ni Lilia.
Hindi niya nais na manatili sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay may dalang alaala ng pagdurusa. Sa halip, lumipat sila sa isang mas maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng bayan. Ang bagong tahanan ay gawa sa matibay na narra at pinalilibutan ng malawak na garden na puno ng mga makukulay na bougainvillea at mga puno ng mangga. Ang tunog ng mga dahon na hinahampas ng hangin at ang huni ng mga ibon tuwing umaga ay naging bagong musika na gumigising sa kanilang diwa. Dito, ang buhay ni Mateo ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na siya ang lalaking laging nakatali sa kanyang laptop at mga dokumento. Isang umaga, suot ang isang simpleng apron, nakatayo si Mateo sa kusina habang maingat na naghihiwa ng mga gulay para sa nilagang baka. Sa kanyang tabi, nakatayo si Winona na may hawak na sandok at tinuturuan ng binata kung paano makuha ang tamang timpla ng sabaw. Sir Mateo, huwag mong biglain ang apoy. Hayaan mo lang siyang kumulo ng dahan-dahan para lumabas ang linamnam ng buto. Nakangiting turo ni Winona habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Natawa ng mahina si Mateo at inayos ang kanyang pagkakahawak sa kutsilyo. Sino ang mag-aakalang ang isang CEO ay mag-aaral magluto sa ilalim ng pinaka-istriktong NARS sa buong mundo? Biro ng binata. Isang masayang tawanan ang namagitan sa kanila. Isang ginintuang sandali kung saan ang pagitan ng kanilang mga katayuan sa buhay ay tuluyan ng naglaho. Sa kabilang bahagi ng bahay sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, nakaupo si Don Claro sa kanyang bagong tumba-tumba. Hawak niya ang isang pirasong kahoy at isang pait. Dahan-dahang hinuhubog ang isang maliit na replika ng isang bangka. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Ang pagkakaroon ng tunay na pamilya at ang katahimikan ng kanyang isip ang naging pinakamabisang gamot sa kanyang karamdaman. Isang hapon, habang naglalakad ang dalawa sa ilalim ng giisang kulay ng dapit hapon, dinala ni Mateo si Winona sa gitna ng hardin. Huminto sila sa harap ng isang maliit na mesa kung saan may nakapatong na isang maliit na kahon. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang kahon at tumambad sa paningin ni Winona ang isang bagay na nagpaiyak sa kanya ng husto. Naroon ang gintong singsing na may munting brilyante, ang singsing ng kanyang ina na isinangla niya noong gabing nag-agaw buhay si Don Claro. Hinahanap ko ito sa lahat ng sanglaan sa bayan, Winona. At nang mahanap ko, ipinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ito sa iyo, hindi bilang bayad sa serbisyo mo, kundi bilang simbolo ng aking paghanga sa busilak mong puso. Bulong ni Mateo. Kinuha niya ang singsing at maingat itong isinuot sa daliri ni Winona bago niya ito hinalikan ng may sukdulang paggalang. Isang banayad na nakukis sa noo ang sumunod, na tila nagtatak ng isang bagong simula na puno ng tiwala at pag-ibig. Hindi lamang buhay ng pamilya Vergara ang nagbago. Sa tulong ng kapital na ibinigay ni Mateo, natupad ni Winona ang kanyang pangarap. Binuksan niya ang puso ng pagkalinga, isang maliit na center para sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Doon, naging katuwang niya si Aling Cora na siyang nagpapatakbo ng maliit na kantina para sa mga pasyente. Ang bawat araw ay lumilipas na puno ng pag-asa. Ang dating bahay na puno ng sigawan at kasinungalingan ay napalitan ng isang tahanang puno ng amoy ng bagong luto, na pagkain at tunog ng mga kwentuhan sa ilalim ng bituin. Mula sa kanyang upuan sa labas, narinig ni Don Claro ang tunog ng lumang radyo na naglalabas ng isang pamilyar na kundiman. Ang himig ng kanta ay humalo sa hangin, tila nagsasabing tapos na ang lahat ng unos. Wala ng mga lihim. Wala ng mga pasakit. Tanging ang liwanag ng isang bagong tahanan ang namamayani sa kanilang mga puso. Ang mabilis na pag-ikot ng mundo ay tila isang banayad na paalala na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may nakalaang panahon para sa paghilom. Isang taon na ang lumipas, simula nang yanigin ng katotohanan ang pundasyon ng pamilya Vergara.
At sa ilalim ng gintong sinag ng takip silim, isang bagong kabanata ang tuluyan ng namukadkad. Sa malawak na beranda ng kanilang bagong tahanan, ang mesa ay puno ng mga pagkaing simple, ngunit niluto ng may pagmamahal. Isang masaganang salo-salo na hindi binili ng pera mula sa malayo, kundi inihanda ng mga kamay na naroroon. Naroon ang paboritong pritong isda ni Don Claro, ang sariwang gulay mula sa kanilang sariling garden, at ang mainit na kanin na sumisimbolo sa sapat at payapang pamumuhay. Inabot ni Don Claro ang maliit na kamay ng isang sanggol na kasalukuyang mahimbing na natutulog sa kandungan ni Winona. Ang sanggol na pinangalan ng Claro Mateo ay ang bagong liwanag na nagbigay ng higit na sigla sa matanda. Pinagmasdan ni Mateo ang kanyang ama. Wala na ang takot at pangamba sa mga mata nito. Sa halip, ang tanging mababasa sa bawat kulubot ng mukha ni Don Claro ay ang ganap na kapayapaan. Napangiti si Mateo habang inaalala ang mga tanong na dati ay gumugulo sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya ang kanyang sarili? Oo, hindi na niya hinahayaan ang kanyang sarili na malunod sa pagsisisi, dahil ang bawat sandali ng kanyang buhay ngayon ay iniaalay niya sa pagbawi at pag-aalaga sa mga taong mahalaga sa kanya. Pinatawad na rin ba ni Don Claro si Lilia? Sa kanyang huling pagbisita sa presinto, binitawan ng matanda ang isang huling pakiusap ng patawad, hindi dahil karapat-dapat ang babae, kundi dahil nais ni Don Claro na lumaya ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng puot. Malayo sa init ng kanilang tahanan, sa likod ng malalamig na rehas ng bilangguan, nanamnam ni Lilia at Toby ang bunga ng kanilang sariling mga tanim. Doon, sa gitna ng katahimikan at pagsisisi, natutunan nila ang isang masakit na katotohanan. Ang perang kinuha ng may kasamaan ay kailanman hindi magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang kanilang pagkatalo ay hindi gawa ng ibang tao, kundi gawa ng sarili nilang kasakiman na tuluyan ng lumamon sa kanila. Huminga ng malalim si Winona habang tinititigan ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan na masayang nag-uusap tungkol sa susunod na itatanim sa hardin. Ang puso ng pagkalinga na kanyang itinayo ay isa ng matatag na kanlungan para sa mga matatanda. Isang patunay na ang sakit na kanyang naranasan noon ay nagbunga ng isang misyong mas malaki pa sa kanyang sarili. Ang bawat haplos niya sa kanyang mga pasyente ay may dalang pag-asa dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan at ang tamis ng muling makahanap ng pamilya. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Mateo sa lumang kwaderno ni Winona na ngayon ay maayos na nakatabi sa loob ng isang glass case sa kanilang sala. Hindi na ito simbolo ng pait, kundi isang banal na alaala ng katapangan ng isang babaeng hindi sumuko sa gitna ng unos. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kapal ng perang ipinapadala mula sa malayo, bulong ng tagapagsalaysay sa katahimikan ng gabi. Ang tunay na yaman ay matatatagpuan sa bawat yakap, sa bawat oras na inilalaan natin sa ating mga mahal sa buhay, at sa katotohanang ang pag-ibig ay palaging mananaig laban sa anumang anyo ng kasamaan. Ang utang na loob ay hindi isang sandata upang manakit, kundi isang tulay upang tayo ay higit na magmahalan. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, ang tunog ng masayang tawanan ng pamilya Vergara ay humalo sa hanging habagat, nagdadala ng mensahe ng pag-asa sa bawat tahanang nakikinig. Tapos na ang giyera, tapos na ang panlilinlang. Ang natitira na lamang ay ang dalisay na pagmamahal na kailanman ay hindi na muling mababasag.